Hindi pa nakakabawi mula sa hagupit ng mga bagyong Christine at Marce, muli na namang nakakaranas ng matinding hangin at ulan ang lalawigan ng Aurora dahil sa bagyong Nika. Umabot sa signal number 4 ang itinaas sa probinsya kung saan unang naglandfall ang bagyo pasado alas 8 ng umaga. Mahina ang signal ng telepono, patay sindi rin ang kuryente. Tinanungan, siguran, Dilasan. Ito po sa DLD area po, burn out na po sila. Electricity kaya na po umaga. Ngayon po, generator po ginagamit po nila ngayon. 5,100 food packs ang ipinamahagi ng LGU para sa mahigit 5,000 individual o halos 2,000 pamilya na lumikas sa may evacuation center. Nakahanda rin ang Philippine Army na tulungan ng Aurora. Deploy yung ating mga disaster response units under ng 5th Infantry Division to augment yung disaster response from the local government units. So ngayon, naka-standby alert sila and some are naka-deploy dun sa area para mas mabilis yung augmentation o reaction pag kinakailangan ng rescue or search operations. Maging ang Philippine Coast Guard nakahandang umalalay sa mga lugar na dadaanan ng bagyong Nika. May 145 na pasahero na stranded sa Southern Tagalog, habang may 34 na pasahero naman na stranded sa Bicol. Nandun po yung ating mga Coast Guard, Coast Guardians po natin, and we have coordination din po sa PPA para po ma-assist itong mga stranded passengers. That's why po 2 days prior with our campaign plan, yung pong I-Care for intensified community assistance, awareness, response, and enforcement, ina-advise na po natin maaga yung community dito na kung ano yung papati na typhoon at maaari po nitong kaharapin. So, at least po na-predict nila na mas maganda, hindi po na magbiyahe po ngayon. Bukod sa Aurora, umabot rin sa signal number 4 ang itinaas sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, Central at Southern Abra at Ilocos Sur. Para sa Agenda, Bea de la Cruz, BNC.